bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down and trouble and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will
afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. And we will stand secure. And we will stand secure. Good morning, Jesus! Happy weekend, everyone! Yes, thank God it's Friday. Biyernes na po, mga kapatid, at malapit na daw Father's Day. Sa linggo, Father's Day na pala. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, mga kapatid, tayo po'y manalangin muna. Lord, again and again, hindi po kaming magsasawang magpasalamat sa iyo sa bawat araw na ibinibigay mo sa amin. Panibagong araw, karagdagan sa aming buhay at oportunidad na makapaglingkod po sa inyo. Salamat, Lord, at binantayan niyo po kami magdamag sa aming pagtulog at maganda ang aming tulog. Salamat sa malakas na pangangatawan, Lord. Walang sakit. At higit sa lahat, Lord, maraming salamat po sa kagalakan na dulot po ng anticipation of hearing from you again. Kaya maraming salamat. Lord, ang mga kapatid po namin na araw-araw naming kasama, ang lahat po kami ay may mga pangangailangan. Alam ko po naman na kayo ang tutugon. At ang kanilang mga panalangin, kayo ang sasagot, Lord. At anuman po ang kalagayan nila ngayon sa mga kapatiran namin na may mga karamdaman, alam ko naman po, Lord, na ang comfort ay galing sa inyo at hindi nila nakakalimutan na kasama po nila kayo anuman ang kanilang pagdaanan. Maraming salamat po, Lord. At again, we are expecting instructions from you again today. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid. Bilang pagpapatuloy po agad ng ating Psalm 62:1 and 2, I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Ayan ang ating naging series sa linggo na ito at marami na tayong natalakay, mga kapatid. Alam niyo po, ang isa sa sekreto ng worry-free living ay depending on God. Kasi kapag ka ang Diyos ang inaasahan mo, yung totoong sa Diyos ka lang umaasa, mga kapatid, mawawala yung pag-aalala. Kasi nga, alam mo na ang dinidependahan mo o ang inaasahan mo ay ano yung faithful sa Tagalog? Tapat na Diyos. Okay. So, napag-usapan na natapos na natin yung drill po natin, mga kapatid.
yung ating drill na kapag ka po tayo ay para makapag-focus sa Panginoon. Ayun, nag-text na si Doc Hoson. Ha? Kasi, wag niyo akong patawanin. Wag. Ayan. 3:00 daw. Pwede ko ba sagutin sandali? Kasi po, kahapon, di po ba kami ay nagba-volleyball everyday? Parang exercise. Sa sobrang ganda po nung laro namin, tinamaan ng bola yung mukha ko. Yung pisngi ko actually, pug, ganun. Nakakita ko ng stars. Ngaylo ko. Tapos, natanggal yung ipin ko. Kaya wag niyo akong patawanin. Pwede akong tumawa pero nandito ako. Ayan, pwede. Wag lang dito. So, mga kapatid. Okay. Yung stop, drop, and roll natin, natapos na natin. So, pagpapatuloy naman natin ngayon, mga kapatid, kung bakit po kailangang sa Diyos tayo umasa. May mga rason kung bakit tayo kailangang umasa. Alam niyo po, nakarinig na ba kayo ng mga salita na sana pag tumanda ako, kung mahina na lang din ako, kunin na lang ako ni Lord. Di ba? Lagi natin yun. O kaya, pagka yung alagain na lang ako, nahihiya ako sa mga anak ko. Kasi parang innate sa atin yung ayaw nating dumipende sa ibang tao. Pero alam niyo po ba, kaya sinabi ng carry one another's burden, dahil tayo po ay ginawa ng Diyos para magdepende. Kasi pagkapanganak pa lang natin, nakadepende tayo sa kalinga ng magulang. Alam niyo ba, si Jesus Christ ay ganun din. Siya ay Diyos, pero pinili niya na ipanganak siya sa pamamagitan ng isang tao na si Virgin Mary. At si Virgin Mary, nakasalalay sa kanya yung pagkabata ni Kristo. Dahil ipinanganak din siyang kaparehas nating tao, kaya nakadepende rin siya sa nanay niya. Mag-alaga sa kanya, di ba? Magpakain sa kanya kapag ka nagugutom. So, hindi masamang mag-depend. Yun nga lang, ipinupurso ngayon ng maraming tao, lalong-lalo na ng mga kabataan, ng independence. Kasi gusto nating maging independent. Doon nagsisimula yung ating difficulty to depend on God alone. Samantalang tayo po, kasi may mga tao rin namang nakadepend sa atin, di ba? Parehas lang po yan, mga kapatid. At yun po ang isang dahilan kung bakit nahihirapan tayong ibigay at umasa sa Panginoon nang siya lang talaga yung inaasahan natin. Dahil parang simula pagkabata, dahil sasabihin ng mga magulang, ayan na, malaki ka na, hindi na kita aalagaan. Yon, napunta yun natanim yung sa kaisipan natin na kailangan malaki na ako, kailangan maging independent na ako. Ngayon, merong mga bagay po rito na dahilan para magdepende tayo sa Panginoon. Kasi lagi tayong sinasabihan na depend and trust in the Lord. Pero sa mga certain situations sa buhay natin, it is easier said than done. Di ba, mga kapatid? Kasi yun na nga, napag-aralan na natin na sometimes mas madali, it will be easier if we take matters into our own hands. Kasi nga, quicker response, mas madali na. So, wala naman pong nagsabi na depending on God would be easy. Pero, it will be worth it kapag nagdepende ka kay Lord. And here are some reasons kung bakit. Unang-unang reason kung bakit kailangan sa Diyos ka umasa. He knows better than we do. Mas alam niya. Alam niya ang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Kapatid, kung ikaw man ay wala ng pera sa bangko ngayon, alam ng Diyos. Kung ang
yun nga yung bigasan mo ngayon ay konti na lang ang laman, alam na po yan ng Diyos. Walang nalilihim sa Kanya. So He knows everything that is going on in our lives ngayon, and He knows what will going to happen sa mga susunod na araw. Alam na po ng Diyos yan, mga kapatid. At yun nga ay isang dahilan o rason kung bakit kailangan kang dumipende sa Kanya. Kasi He knows the best way to handle every situation sa buhay natin para po makuha natin yung the best outcome. Kasi merong mga best way na naiisip ang tao. At minsan, nasasagot naman natin o nagagawan natin ng pamamaraan sa sarili nating pamamaraan din yung ating mga pangangailangan at nakukuha naman natin ng solusyon. Pero it is not the best outcome. That the Lord, kung ang Diyos ang gumawa, mas best pa yung makukuha mong outcome. Nakukuha po ba natin? Meron tayong mga problema sa buhay natin na kaya naman po nating solusyonan talaga. At mga kapatid, makakakuha talaga tayo ng solusyon. Kaya nga tayo gawa ng paraan kasi nakakagawa naman talaga tayo ng solusyon on our own. But it is not the best outcome of our situation. Kasi ang makakagawa lamang sa iyo ng the best o makakapagbigay sa iyo ng the best outcome sa situation mo ay ang Diyos. Kasi alam niya na kung ano ang magiging consequence nito sa kinabukasan. So mamili po tayo. Pwede naman mga kapatid. Maraming mga tao pong gumagawa niyan na sinusolve ang lahat ng bagay sa buhay ng sa sariling kakayanan. Pero hindi nga yun ang the best outcome. If you want to get the best possible outcome, you need to depend on Him sa lahat ng mga iyong pangangailangan. At ang depending on God requires trusting in Him and having faith in Him. So, yun po, unang-una na dahilan because He knows better than we do. Sometimes we just think we know, pero pagdating ng mga consequences, ay, dapat hindi pala ganitong pamamaraan. Ay, sayang, dapat ganun ang ginawa natin. Pero kung sa umpisa pa lamang ay sa Diyos ka na umasa, wala yung mga ganong salitang sayang, sana, kung ganito sana, wala sana yun, mga kapatid, hindi ba? So, we have to depend on God alone because He knows better than we do. Pangalawa, we need to depend on Him alone because Mark 9:23. Ano nakalagay sa Mark 9:23? Everything is possible for one who believes. Yan ang isang dahilan kung ba't kailangan sa Diyos ka umasa because all things are possible with God. Yan ang isang dahilan kung bakit sa Kanya ka dapat umaasa. Kasi tayo, limitado, mga kapatid. Kaya nga, umaabot tayo sa mga pangyayari sa buhay natin na, wala na akong magagawa, hanggang dyan lang ako. Ayun. Kasi nga, limitado tayo. O hindi ba, kailangan sa Diyos ka umasa? Kasi sa Diyos, all things are possible with God. Alam na alam po niya ang desire ng mga puso natin. At kapag ka ang buong pag-asa o tiwala natin ay nasa Kanya lamang, may gusto kang mga bagay na mangyari sa buhay mo, He will take care of it if you depend on Him. Bigla akong narinig ang boses ko dyan. So, alam po niya and He will take care of it at alam niya what is best for your life. Kung may mga goals tayo na sa tingin po ninyo, mga hangarin sa buhay, na sa tingin natin parang ang hirap-hirap naman itong ma-achieve, napaka-imposible naman itong ma-achieve. Think again mga kapatid, dahil ang sabi niya sa Mark 9:23, anything is possible with God. Ano man ang mangyari, He has your back. Para bang sinasabi ni Lord na, sagot kita, huwag kang mag-alala.
minsan meron tayong mga sitwasyon sa buhay natin na akala natin, yun na nga ba eh. Ayan na, na-miss ko na tuloy yun. Diba? Parang lumipas na tuloy. Nag-pray naman ako sa iyo, Lord eh. Kaso, ba't pinalampas mo tong pangyayaring to sa akin? Eh, ang tagal ko nang inihintay ito. Ang akala po natin, inasahan natin ng Diyos, tapos nawalang bahala yung pag-asa natin. Tapos later on, malalaman natin bigla na, ay, kaya naman pala, pinalampas ng Diyos yun. Kasi mas maganda pala itong isa na mangyayari sa akin. Like for example nga, itong ating mixer, yung sinishare ko nga po sa inyo. Kung tutuusin mga kapatid, ano na tayo eh. Madadala ka na eh. Kasi, sasabihin mo, uy, 30% na yon, di ba? So, kung 30% of, alam niyo naman kung magkano mga mixer ngayon. 186 po kasi yon. Ang pinaka, niya, yung pinaka, 186,500 something. So, kung 10% lang ang ibibigay sa atin, 167,000 yon, hindi ba? Hindi, 10% pa lang yun, 167. 186 less 18,000 is 167. Imagine niyo na lang kung magiging 30% yon, magkano na lang yon? Ang laki, di ba? 18 times 3. 54,000. Ang mawawala, mga kapatid. Kung tutuusin, kung hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos, sasabihin mo, sayang din yung 30%, gagawan mo ngayon ng dahilan. Baka naman talagang binibigay naman yun sa kanila lang. Pumayag na tayo. O kaya sasabihin, yung ibang church pala na nilagyan nila, pumayag naman. O baka legal naman. Pero kahit na anong sabihin mo sa sarili mo, wala ka namang peace. Hindi ba? So kung tutuusin, ang laking discount noon mga kapatid, 18,000 against 54,000. Hindi siyempre doon ka na sa 54, di ba? Kaya lang, hindi naman doon kasi yun mga kapatid. Yung pambili doon, di rin naman galing sa atin, galing din naman kay Lord. Pagkatapos, papatulan mo yung ganun, alam mo naman na hindi tama, hindi ba? So, ang mangyayari, sabi namin, wag na lang brother, kahit na 10% na lang, okay lang. Actually, yung deal namin, 10% lang. Na nung nagpunta talaga kami doon, 10% lang talaga ang nasa isipan namin. Ngayon, nung nandoon na kami, biglang, nung tumawag na siya para ipa-deliver doon, nabenta daw nung isang branch nila. Na talagang sinama niya na ng loob kasi napahiya siya sa amin. Sabi na rin naman namin, okay lang brother. Sabi namin, wala tayong magagawa nabenta na. Tapos, naghanap na rin kami. Tapos, nung nandoon, nung nag-canvas kami, sabi namin, sige, natutunan kasi namin yun, huwag kang dali-dali. Makinig ka muna kay Lord ng instruction. So, may nagbigay naman sa amin ng 10% din. Pinabayaan lang muna namin. Yun pala, mga kapatid, sa sobrang hiya niya sa atin, dumirekta siya, this time, hindi na sa dealer lang. Wala na yung pangalan, nakapangalan sa gano'n. Pumunta na siya sa main branch ng kanilang tindahan talaga. Kaya sa Wednesday, i-deliver yon mismo sa store. Di ba? Ang lahat ng bagay nasa kaayusan. Tapos, ang ibinigay pa sa atin ay 32 channels for the price of 24 channels. Ang layo ng difference nun, mga kapatid. Alam niyo ba na ang halaga ng 32 channels ay 241,000 na mapapasa atin sa halaga ng 24 channels lamang. Yes, kaya dito, nothing is impossible with God. Kaya sa Kanya ka lang umasa kasi kaya niyang ayusin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa lahat ng mga sitwasyon mo o mga kagustuhan mo sa buhay. He has your back, mga kapatid.
All we have to do is to have faith in Him at sa Kanya ka lang talaga umasa. Babalik tayo ulit sa Romans 10:11. Walang umaasa sa Diyos na nabibigo. Oo. At maraming salamat po mga kapatid at kayo po ang ginamit ng Panginoon. Lahat po tayo, maski yung mga kamanggagawa natin, kung ano ang nakayanan, nag-share tayong lahat, kaya po ang nangyari, makakabili na tayo. 'Di ba? Meron pa tayong microphone. Ang gamit ko pong microphone na ito ay bago na. At hindi na po ito yung pinagtatawanan na microphone. Kasi nga daw, yung mga sabi niya, ay, magdi-digital pala kayo, no? Tapos sabi niya, natawa po ako dun sa mga microphone ninyo. Sabi namin, aba, brother, matagal na namin ginagamit ang mga microphone na yan. At maganda naman ang mga boses na kinakalabasan, di ba? Pero ngayon, maganda na yung microphone natin. Pansin nyo, wala nang mga interference na nakukuha. Nakita nyo kahapon, iba ang boses ni Bong. Diba? Itong ginamit niya, Nold. Ay, hindi pala. Tignan nyo. Pangatlo, mga kapatid, kung bakit po kailangan sa Diyos lamang tayo umasa. He is worthy of our trust. Sabi sa Proverbs 3:5-6, memorize na natin ito. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do. And He will show you the right path. So, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi nabibigo. At ang tiwalang ibinibigay natin sa Diyos is not in vain, mga kapatid. Meron po siyang karapatan na pagkatiwalaan. Meron kasing mga tao na pinagkakatiwalaan natin pero sinisira ang ating tiwala. Kaya ang nangyayari, nadadala, di ba, ang mga tao. Naranasan nyo na po ba yun na kapag ka ang trust ang nawala, ang hirap ulit nung i-gain. Kapag ka ikaw ay nasira sa isang tao, ang hirap i-gain ulit yung tiwala niya sa'yo. The same with the person na nagtiwala, pag sinira mo ang tiwala niya sa'yo, ang hirap din niya ulit na makarecover doon. Kahit na sinasabi natin, oo, pinatawad na kita. Meron kasing ganon. Totoo yun. Pinatawad mo na siya sa kasalanan mo, sa kasalanan niya, pero ang hirap ibalik ng tiwala. Pero sa Diyos, wala pang nagtiwala sa Kanya na pinabayaan niya. So, our trust na binibigay sa Panginoon is not in vain, mga kapatid. Ang pagdidepende sa Panginoon, sabi ko sa inyo kanina, ang umaasa sa Diyos ay kailangan na may tiwala. You have to trust God with your entire being that He has your back and He will take care of you. Pag hindi mo yun pinaniwalaan, mahirap po talaga na asahan mo lamang ang Diyos. Kasi hindi mo pwedeng asahan ang isang taong wala kang tiwala. Kasi at the back of your mind, lagi mong sinasabing, gagawin niya kaya? Di ba? Hindi nga kaya niya ako pababayaan? Sasamahan nga kaya niya ako? Kapag wala kang tiwala sa isang tao, hindi mo siya pwedeng asahan. Nakakita na po ba kayo ng isang tao na may pinagawa ka, maya't maya, tinatanong mo kung nagawa na niya? Ang isa pong palatandaan na ikaw ay walang tiwala sa isang tao ay yung maya't maya, tinatanong mo kung nagawa na niya. Kasi kung may tiwala ka doon, pag sinabi mo yun sa kanya, hindi mo na yun iisipin o tatanungin sa kanya na nagawa mo na ba? Kasi pag may tiwala ka sa isang tao at sinabi mo sa kanya, dapat ang iyong thinking, it is good as done. Yun. Kaya, kung hindi mo pa na-experience kung paano magtiwala sa Diyos at hindi nga siya magpabaya, hindi mo maibibigay sa Kanya ang buong pagtitiwala at hindi mo talaga siya aasahan.
sa kahit na anong pangangailangan. Kasi nga, hindi ka nagtitiwala. Nakukuha niyo po mga kapatid. So, to truly embrace what He has planned for us, you have to fully trust Him. Kwento natin ulit yung kwento nung isang tao. Wala siyang pangalan, kaya hindi ko masasabi kung sino siya. Ito ay kwento lamang, mga kapatid. Pero ito ay nagpapahiwatig sa atin ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Merong isang tao na naglalakad ng gabi, nang malapit sa bangin. Alam niya yun, malapit sa bangin, naglalakad siya. Kaso, ang nangyari, hindi ba, nalaglag siya. Tapos, napakapit siya, nalaglag siya sa bangin, pero may kinapitan. Sabi niya, Lord, tulungan mo po ako. Sabi niya, nagtitiwala po ako sa inyo na ikaw lamang ang kayang makapagligtas sa akin dito sa kalagayan ko. Ang sabi sa kanya ng Diyos, o sige nak, bumitaw ka. Ha? Bangin ito, Lord, malalaglag ako. Bumitaw ka. Di ba sabi mo, sa akin ka nagtitiwala? Opo. O sige, bitaw na. Ayoko, sabi niya. Hindi siya bumitaw. Tapos hindi ba, inabot na siya doon ng umaga. Nung mag-uumaga na, ganyan lang pala ang layo ng paa niya doon sa lupa. Magdamag siyang nakakapit doon at nakabitin, hindi siya bumitaw. Ganyan tayo mga kapatid. Sabi natin, Lord, pinagtitiwalaan kita, ikaw lang ang inaasahan ko. Pero pag sinabi ng Diyos, ito ang gawin mo, wag naman yan, Lord, iba na lang. Tapos, sisisihin po natin siya kapag hindi naging maganda ang resulta ng ginawa natin. Samantalang ang ginawa naman natin ay yung gusto natin, hindi sa Kanya. Umasa naman tayo sa kakayahan natin, hindi sa Kanya. Pero pag hindi naging maganda ang kinalabasan, siya pa rin ang may kasalanan. Sounds familiar po ba, mga kapatid? Maski nga tayo, ayaw natin yun, di ba? Sasabihin natin sa mga kasama natin sa bahay, ako ulit, ako na naman may kasalanan, ginawa ko na nga ang lahat tapos ako pa rin ang may kasalanan. Di ba nga, ayaw nga rin natin yun Pero the same treatment that we are giving to the Lord, yun din ang binibigay nating treatment. Ayaw natin yung treatment na yon kapag ginagawa sa iba ng ibang tao sa atin. Pero yun ang treatment na ibinibigay natin sa Panginoon. So our trust in God is not in vain, mga kapatid, because our God is both faithful God and a good God. Iyon lamang pong dalawang yun na dahilan ay sapat na para ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong pag-asa. He is both good and faithful. Pagka faithful lang kasi, tapat siya, pero kapag meron kasing mga tapat na tao sa pamamaraang hindi maganda, hindi ba? Meron namang mga mabubuting tao, pero hindi naman tapat. Mabait lang, pero hindi naman tapat. Pero ang Diyos, He is both good and faithful. Kaya He is worthy of our trust. Get to know the character of God, mga kapatid, para maibigay mo sa Kanya yung buong pag-asa mo. Kasi ang totoo niyan, maaaring hindi mo lang kilala ang Diyos na sinasamba mo at pinaglilingkuran. Kaya hindi ka matutong umasa sa Kanya. At ang isa pa, mga kapatid, last na for this day, kung bakit kailangang sa Diyos ka lamang umasa, alam niya kung ano ang ginagawa niya. He knows what He is doing. Kaya kailangan sa Kanya ka lamang umasa because He knows what He is doing. Most of the time, we just thought we know what we are doing, but in reality, we do not. Pero ang Diyos, He knows what He is doing. God knows exactly what He wants for your life. Siya ang may gawa sa iyo, kapatid. At siya ang nakakakita ng kinabukasan. Kaya, He knows exactly what He wants for your life. Sabi natin, hindi, dapat ganito, Lord.
Ang yabang kasi natin eh. Ang akala mo, kita natin yung kinabukasan. Akala mo, kaya nating gawin ito sa buhay natin. Akala lang natin yun. Mali ang ating pag-aakala, mga kapatid. May purpose siya sa atin at He has everything planned out for your life. Huwag mong sirain yung planong yun. Kasi yun ang the best plan for your life. Di ba may mga gusto tayo sa buhay natin thinking na itong makakapag-alis sa atin sa kahirapan? Meron tayong mga gustong i-pursue sa buhay natin thinking na ito ang ikaliligaya natin? Di ba marami tayong mga ganyan? Pero kapag pinabayaan tayo ng Diyos, kasi makulit tayo. Pag pinabayaan tayo, sasabihin natin, sorry po, Lord. Lagi na lang, sorry tayo na sorry. Sorry, Lord. Pero hindi naman tayo natututo. Di ba, mga kapatid? Puro tayo sorry na sorry, Lord. Alam nyo, ang plano ng Diyos, Jeremiah 29:11. Sabi niya, ang plano niya para sa atin is to bring us prosperity and not disaster. Kaya, ang mga disaster na dumarating sa buhay natin ay gawa natin. Kasi ang sabi niya sa Jeremiah 29:11, hindi yun ang kanyang plano sa buhay natin. Di ba? Ang gusto niyang mangyari sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi niya gusto yung mga disaster na dumarating sa buhay natin. Bakit may mga ganon? Tanungin natin ang sarili natin. Kung bakit may ganon. Kasi ang sabi niya sa salita ng Diyos, plans to bring us prosperity and not disaster. Pag sinabi ng Diyos yun sa'yo, hindi niya padadala yung disaster. Kaya nagkakaroon ng disaster, may ibang gumawa nun. It's either you or other people or Satan, but not the Lord. Kaya wag nating isisi sa Kanya, mga kapatid. So, sa Diyos ka lamang umasa because He knows what He is doing. Do not doubt His plan. Do not doubt His plan because His plan for our lives are perfect, mga kapatid. Ang mga plano ng Diyos o ang plano ng Diyos sa buhay natin ay perfect. Wala nang hihigit pa doon. Wala nang hihigit pa sa plano ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya halimbawa, meron kayo ngayong mga gusto sa buhay tapos hindi natupad. Nakatanggap ka ng word kay Lord. May mga instruction ka kay Lord. Tapos, meron kang mga gusto, hindi natupad. Huwag kang mag-alala. Kapatid, babalik tayo dun sa mga close and open doors. Mga sinasara ng Diyos yan dahil hindi yan ang plano niya sa'yo. Hintayin mo lamang at makikita mo at sasabihin mo sa dulo, buti na lang pala. Hindi ko pinagpilitan to. Buti na lang pala. Si Lord lang ang inasahan ko dito. Dahil makukuha mo yung the best outcome at the best result ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya yan po, mga kapatid, matibay na 4 muna na dahilan kung bakit kailangan ang Diyos ang ating asahan. Unang-una, He knows better than we do. Pangalawa, walang imposible sa Kanya. At pangatlo, siya ay mabuti at tapat and He is worthy of our trust. At pang-apat, alam niya kung ano ang ginagawa niya. Thank you, Lord. Bukas po ang pagpapatuloy naman ng ibang dahilan, mga kapatid. Kaya pagkatapos nitong pagkatapos nung bukas, kapag ka narinig na natin lahat yung mga dahilan na yon, tapos pinipilit mo pa rin na mag-depend sa sarili mo, go ahead, be my guest, mga kapatid. Pero walang sisihan. Binigyan na tayo ng Panginoon ng mga instruction. So pag hindi natin sinunod yon, wag nating sisihin ng Diyos kapag kapahamakan pala ang dulo ng mga pag-aakala natin. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Okay. Thank you, Lord po. At ngayong araw na ito ay June 18. Grabe, magjo-July na. Happy birthday kay Sister Judith Cruz ng ating Tumana. Happy birthday, Sister Judith. Sister Mary Grace Balbuena. Sister Joanne Deloria.
Sister, Choy, happy birthday, Sister Marichu Borja. Happy birthday, Choy. At birthday din ngayon ni Sister Jem Salvacion, na asawa ni Brother Romel, na anak ni Mang Boy at ni Ina. Happy birthday, Jem. Happy birthday also kay Sister Chuchi Punsal. At kay Brother Jojo Perez. Oo, ng ating Project 4 prayer group, Brother Jojo. And see you sa Sunday, Brother Jojo. Happy birthday sa iyo. And happy birthday kay Brother Christian Mahinay, na anak ni Brother Jess at Sister Nida Mahinay. Belated happy birthday din po kay Sister Eming Pega. And happy anniversary sa ating Kapas Outreach. Thank you, Lord. Sana makapag-outreach na ulit tayo. Parang ngayon lang ang Kapas na wala tayo dun, no? Pangalawa na pala, kasi nung last year. Happy birthday po sa inyo, mga kapatid natin na nasa Kapas, Tarlac. Mr. Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Ayan, may good news ako. Nandun ako sa pangalawang yugto ng memorization. Nandun ako sa batas ni Yahweh. Oo. Natapos na ako sa 1 to 7. So, doon naman ako sa susunod. Kayo po, mga kapatid, hanggang saan na po kayo? Ang galing nga ha? Oo. Yung tatawagin natin nung ngayong araw na ito, magugulat kayo. Kung si Waljun ay batang-bata, nakaka-memorize. Ito naman ay senior na senior, pero nakaka-memorize. Ang galing-galing nga mag-memorize. Nakakatuwa yung mga ganun, no, na parang ang dali-dali sa kanila ng mag-memorya. Talang ako hirap na hirap dito. Pero malapit na. 1 to 11 na ako. Pero wag nyo lang ngayon. Oo. Si Bong, grabe. Si Bong, memorize mo na, no, Bong? Natawag ka na ba dati? So nandito pa pangalan mo? Palagay ko si Brother Bong matatawag ngayon. May pangalan ba dito? Si Bong? Andito? Silipin natin. Tawagin na natin, ha? Di ba? Brother Bong! Brother Bong! Galing na. Ito, ready ito. Grabe. May kasama pa tong sayaw. Sasabihin niya, ang batas ni Yahweh. Gumaganon pa yan, eh. Wala po. Wala. Good morning. Good morning. Thank you, Lord. Lapit. Yan, Bong. Ayan. Ready na yan si Bong. Ang kalwalat yan, nandiyan sinawig ng langit. Hindi, nakaka-challenge si Matet kahapon. Ang bilis, no? Sabi nung nanay, nasanay daw sa school yun. 2 to 3 minutes, tapos daw yun nire-recite niya. Kaya pala ang bilis, ano? Opo. Ang hirap kasi nun, eh. Di ba tayo parang, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito, di ba mag-iisip ka pa ng ganun kung ano yung susunod. Kaya mahirap Amen. din yung mabilis na ganun. Parang si Waljun din, ang bilis-bilis na Ikaw you, kaya, Lord. Bong? Lord, i-remind niyo sa akin, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan
ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Gumawa ang Diyos, ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita'y umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga ay lumalabas ito na parang masiyang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, at walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Ang batas ni Yahweh ay walang labis at walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan. Ito'y nagbibigay talino sa payak na isipan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay makatwiran. Ito'y nagbibigay saya sa puso at kalooban. Ang mga tagubilin mo, Yahweh, tama. Ito'y nagbibigay sa isip ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh, ay dalisay. Magpapatuloy ito ang magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay at makatarungan. Patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa kaysa sa gintong lantay, mas matamis pa kaysa sa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. Malaki ang gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayon, mamumuhay ako ng walang kapintasan, walang bahid na masama sa aking mga kamay. Naway ang mga salita at aking kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanluran. Thank you, Lord. Hey, ang hirap, no? Congratulations, Bong. Thank you, Lord. O, meron ka ng guyabano. Ay, hindi, gatas ng kalabaw yan. Ready na yung challenge ko. Ewan ko lang kung ready siya, ha? Hindi, may 1 week siya para may mag-ready 1 week, eh. Sino yan, Bong? Bago ko siya tawagin, huwag ka mahiya mag-recite, ko-coach kita. Aha. Tagapalakpakin, Sister Mabel, Kaluwalhatian Imperial. Palagi nagtatanong ng ano yan, ng mga verses natin. Ay. Challenge accept yan, ha? Ayan. Naku, Sister Mabel. Ang maganda doon, iko-coach ka raw ni Brother Bong. Ay! Sister Mabel, challenge accepted ba? PM me? PM me kung challenge accepted. Iko-coach ka daw ni Brother Bong. Ayan, mga kapatid. Naku! Kaya yung mga tagapalakpakin, Brother Joel and Sister Sel, i-coach nyo si Sister Mabel para sa kanyang memorization. So, Monday, ang challenge ay si Jerome. Tuesday, ang challenge ay si Sister Farah. Thursday, ang challenge ay si Brother Benny Calderon. At ngayon, sa Friday, darating na Friday, Sister Mabel Kaluwalhatian. Naku po. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hinahayag sa kalawakan. Eksaktong-eksakto pala, Bong. Kaya ba siyang naisip mo kasi ang kaluwalhatian ng Diyos? Galing talaga ton si Bong eh. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Kasi alam nyo, mas mahirap ang Tagalog kesa sa English. Kasi yung English, isang guhit lang. Yung isang guhit na yun sa Tagalog, 2 hanggang 3 sentence.
Kaya mas maraming words ang Tagalog. Pero mas maganda siyang pakinggan. Ano mga kapatid? Mas mahirap, mas magandang pakinggan. Ngayon naman, tawagin na natin ang naka-assign sa araw na ito na challenge. Si Nanay Feli Alaray. Sino umaapila? Sino daw? Ala, Bong, hindi mo challenge si Sister Lori daw, oh. Sabi niya, selos ako, hindi ako challenge. Ay, Bong, huwag kang ganyan. Oo. Ala, sabi ni Sister Lori, selos ako, ah. Kaya mo bang i-coach ang dalawa? Hoy, hintayin natin. Kapag hindi in-accept ni Sister Mabel ang challenge ni Bong, si Sister Lori, sasabihin ni Sister Lori, ayoko na. Second choice lang ako. Ala, Bong, kasi dapat naging prudent ka. Sister Lori, gusto mo daw i-coach ka ni Brother Terry? Ano sagot ni Sister Lori? Hintayin natin. Sister Lori, gusto mo daw ba i-coach ka ni Brother Terry? Sige. Tawagin muna natin si Nanay Feli. Na kanina pa yan handang-handa para mag-recite ng kanyang Psalm 19. Nakaka-challenge talaga tong Psalm 19 na to. Sa sobrang haba niya. What happened? Halika rito. Ay, good morning, Nanay Feli. Morning. Ayan, bati po kayo sa kanila. Ang linaw. Nanay Feli, bati po. Kamusta po kayo? Mga kapatid ko sa Comfy family. Ayan. Lumipat ng bahay Good morning sa inyong lahat. Para malakas yung kanyang internet. Nanay Feli, ayan po, challenge po kayo ni Pastor. Pero alam ko, kayang-kaya nyo yan. Tuwawa si Nanay Feli. Si Pastor pa. Okay, alam ko ready na po kayo, Nanay Feli. Sige po, pwede na mag-umpisa. Sa tulong ng Panginoon. Amen. Yung lakas ng Lord, bibigay sa akin ni Lord. Tutulungan niya akong hindi ko makalimutan o mayroon akong maungit. Ang sabi doon, Psalm 19. How clearly the sky reveals God's glory. How plainly it shows what He has done. Each day announces it. The following day, each night repeats it to the next. No speech or word are used. No sound is heard. Yet, their message goes out to all the world and heard to the ends of the earth. God made the home in the sky for the sun. Thank you, Lord. It rises in the morning like a happy bridegroom, like an athlete eager to run the race. It starts at the end of the sky and goes across to the other. Nothing can hide from its heat. The law of the Lord is perfect. It gives new strength. The commands of the Lord are trustworthy, giving wisdom to those who lack it.
The laws of the Lord are right. Those who obey them are happy. The commands of the Lord are just, giving understanding to the mind. Reverence to the Lord is good. It will continue forever. The judgments of the Lord are just. It is always fair. They are more desirable than the finest gold, more sweeter than the purest honey. They give knowledge to me, your servant. I am rewarded for obeying them. No one can see his own error. Deliver me, O Lord, from hidden faults. Keep me safe also from willful sin. Do not let it rule over me. Then I shall be perfect and free from the evil of sin. May my words and my thoughts be acceptable to you, O Lord, my refuge and my Redeemer. Praise the Lord. Galing talaga ni Nanay Feli. Alam mo, nagre-recite siya, nakaganyan siya, oh. Tapos nag-iisip siya. Galing talaga ng memory niyo pa, Nanay Feli. Ang galing talaga ng memory niyo po. Ang galing pa rin ng memory niyo. Amen. Ito po. Oo nga, tinulungan daw siya ni Lord na hindi makalimutan. Nanay Feli, ito po ang inyong regalo. Congratulations! At may kasama pa po itong CD. Ayan. Amen. Kaya po, papadala po namin ito kay Brother Jeff pagpunta dito. O, di ba? Kakulay nyo pa ito. Orange juice. Ayan. Congratulations po, Nanay Feli. At maraming salamat po doon sa mga tinapay. Yay! Galing po sa amin lahat. Glory to God. Hindi ko naman nalimutan eh. Kinabahan pa kayo doon? Oo, inabahan ako. Kamunti ko nang nakalimutan yung isang line. Pero pagkatapos nun, dire-diretso naman. Amen. Opo, ayan. Thank you, Lord po, Nanay Feli. Ay, sige. Magcha-challenge daw siya. Sino po ang china-challenge ninyo? Si Lita Saraspe. So, sa isang, ano ba ngayon? Webes. Sa isang Webes po, walang Biyernes. Sa isang Friday, dalawa po ang member natin, walang worker muna. Oo. So sa Biyernes, ang mag-re-recite po na challenge, mga kapatid, ay si Sister Mabel, challenged by Brother Bong, at si Sister Lita Saraspe, challenged by Nanay Feli. Kaya po, PM me kung accepted or hindi. Ayan. Nanay Feli, tignan natin kung accepted ni Sister Lita. Thank you, Lord po. God bless po. Okay, bye-bye po. Ayan ang ating Nanay Feli Alaray. Grabe, sabi ko sa inyo mga kapatid eh. Parang yung batang-bata na pagka nag-recite dire-diretso, ganun din si Nanay Feli. Daig tayo, mga kapatid, Glory to God. Oh, dalawa na ang challenge. Naku, gumaganda itong ating memorization. Maganda kasi pag china-challenge ka eh. Na-force ka eh. Na mag-memorize. Sabi ko sa inyo, mas maganda tong ganito eh. Kaya, be ready. Kung ako sa inyo, wala pang nag-challenge sa inyo, umpisahan na po ninyong i-memorize. Para pagka nasabi yung pangalan nyo, hindi kayo masasabing, Huwag hindi ganon. Kung hindi baring,
Bring it on! Sasabihin mo, let's roll! Thank you, Lord. Gusto ko nga rin i-challenge si Pastor Alex Kaabay eh. Total, lagi naman siyang nanonood sa atin eh. Gusto kong i-challenge si Pastor Alex Kaabay at si Pastor Lito Orap. Damay-damay na to. Damay-damay na to, mga kapatid. Kaya, Pastor Lito, Pastor Alex Kaabay, I challenge you. Tignan natin kung kailan tatawagin natin sila ng biglaan. Mas challenging yon, hindi ba? Hindi nila alam kung kailan. Hindi rin natin alam kung kailan sila nakalagin o hindi. Oo nga, araw-araw nga no. Pastor Alex Kaabay din, araw-araw nanonood eh. Bye! Ba't ba araw-araw ka nanonood? Ayan, thank you Lord. Dako na tayo ngayon mga kapatid sa ating new song. By Brother Leo Umilin ng ating Comfy, Chicago, Illinois. Tinawanan ako ni Abay, bakit? Bakit ha? Bay, hindi yun ang sagot doon. Ha means yes nga pala dahil si Sister Marla nagha-ha-ha means yes. Pero ang sagot ni Marla, okay. Oo. Up siya sa challenge. Kaya ang dami nating mga china-challenge. Yung mga challenge lang natin na on the spot, yung mga tatawagin natin ng biglaan din. Para hindi sila magpatay ng cellphone. Kasi pag nakita natin sila rito na naka-online, tas tinawag natin, tas hindi natin matawagan, ibig sabihin nun, para silang si Sister Connie. Nagpatay ng cellphone. O, di ba? Malalaman natin. O, mabubuko. Kaya wala kayong ligtas. Wala na ruleta. Damay-damay na to, mga kapatid. Thank you, Lord. Pakinggan na po natin ang ating new song of the week by the GOG. At susundan po ito ng isa pang pagbabahagi ng isang manggagawa po natin. Kaya pakinggan po natin hanggang sa dulo. Huwag po kayong bumitaw, mga kapatid. You gave your life for us. You gave your body for us. You gave
Good morning, Jesus. Thank you, Lord po. Thank you, Lord, sa pribilehiyo po na ipinagkaloob niya sa akin upang makapagbahagi po ako ng kabutihan ng ating Panginoon kung paano po niya binago ang aking buhay. Kaya dito po sa Romans 6 verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng bagong buhay. Thank you Lord. At bago po ako magbahagi ng kabutihan ng ating Panginoon, manalangin po muna tayo. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord. Lord, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito Panginoon, sa malaking privilege po na ako po ay gagamitin mo sa mga oras na ito upang maibahagi ko po ang aking buhay na kayo po Lord ang bumago. Tunay nga po Lord na ang lahat po sa amin ay walang magagawa kung hindi mo po kami tinulungan na maayos po ang aming pamumuhay. Kaya sa iyo po ang papuri, pasasalamat at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Ayan. Thank you Lord po. Thank you Lord, thank you Jesus. Ayan. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil ngayon nga po ang ating topic ay newness of life. Dahil totoo naman po na tayo po ay galing sa lumang buhay. Tayo po ngayon ay bagong buhay na dahil po sa pagkakapili sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ko po rin dati na nung hindi ko po nakikilala pa ang Panginoon, nung wala pa po akong relasyon sa Kanya, ibang-iba po yung buhay ko nung panahon po na wala pa po ako ng mga salita niya, wala pa po ako ng mga pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon. Noon po ang buhay ko ay lagi pong may pagrereklamo, noon po ang buhay ko ay kung ano na lamang po yung naandyan, okay lang. Pero ngayon po ay nagpupurit, nagpapasalamat po kay Lord dahil tunay nga po na kapag si Lord po yung pumili sa atin, hindi pwede pong hindi mababago yung buhay po ng bawat isa sa atin. Katulad ko po, thank you Lord. Sabi nga po ay talagang dati po yung buhay ko hindi po madadasalin, pero nung po ako'y pinili ng ating Panginoon at nung po ako ay laging may word of God na natatanggap, ano man po yung pinagdadaanan ko sa buhay, lagi pong dasal ang lagi pong ginagawa ko sa buhay ko ngayon. Lalong-lalo na po ngayong nagdaang pandemic, kung paano po binago po ni Lord yung buhay ko, na dati po ay smooth yung buhay, pero nitong nagdaang pandemic, sobra po yung binago ni Lord yung buhay ko. Dahil nga po sa aming mag-anak, ako po'y asawa po ni Minister Mario at meron po kaming 4 na anak. Kung paano po talaga ni Lord pinuprovide ang lahat po ng aming pangangailangan dahil po sa pamamagitan po ng prayer, sa pamamagitan po ng relasyon sa ating Panginoon, ay talaga pong naandoon yung lahat ng pangangailangan po ay ipinuprovide po ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po dyan, sa buhay natin, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili kung hindi po tayo tinulungan ng ating Panginoon. Hindi po ako magiging prayerful na tao kung hindi po ako tinulungan ng ating Panginoon, at hindi rin po ako lalalim ang relasyon kay Lord kung hindi din po dahil sa Kanya. Nagpupurit, nagpapasalamat po kay Lord dahil nito pong pandemic, naranasan ko po na hindi lamang po ako naging blessing sa aming pamilya, kundi naging blessing po ako sa lahat po ng aking mga makakausap na tao nitong pandemic. Katulad po ngayong hindi po tayo nagkakaroon ng face-to-face prayer meeting, ngayon po ang lagi na pupuntahan namin ay yung pong aming mga malalapit sa buhay na mga kamag-anak. At salamat po sa ating Panginoon at doon po ay naibabahagi po yung kabutihan ng ating Panginoon sa aming buhay. At doon po lagi ko pong na-share ang salita ng ating Panginoon at lagi ko pong sinasabi na ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa panahon ngayon, prayer lamang po ang kailangan at pagtawag po sa ating Panginoong Jesucristo. At salamat nga po sa ating Panginoon. Meron po akong isang nashare ng Word of God. Ito po ay pinsang ko nito pong nakaraang linggo na ako pinagpupurit, nagpapasalamat kay Lord dahil nung siya po ay nakausap ko, siya po ay problemado sa buhay.
At salamat po sa ating Panginoon at sabi ko nga po, Lord, gamitin mo po kung paano ko po maibibigay yung salita mo po sa aking pong kamag-anak na ito. At thank you Lord po, pinakinggan ko po yung kanyang sharing, hinayaan ko po sang mag-share at nung pong mapakinggan ko po yung kanyang sharing, isinare ko po yung Word of God. At sabi ko po ay prayer lamang po sa lahat po ng pinagdadaanan sa buhay. At thank you Lord po. Sabi po nung aking kamag-anak, salamat dahil gumaan yung aking pakiramdam, iba yung aking naging iba yung aking naging pakiramdam ngayon, parang ang gaan-gaan. Yung po bang yung napakasarap po na hindi lang po blessing material yung naibibigay mo, kundi po yung spiritual na material. Katulad po sa mga kapatid ko po na mga lalaki, all glory and honor belongs to God din po, na ngayon po ba ay nakikita ko na kapag po tayo'y nabuhay ng may pagbabago, pag po tayo ay buhay na, dahil po sa salita ng ating Panginoon, bago na po yung ating buhay, kahit po yung mga kapatid mo po na makamundo, kapag ka po ikaw inakausap, hindi po ikaw yung magbabago, kundi ang magbabago po ay ang ating Panginoon. Ang nakakatuwa lamang po, ginagamit po tayo ng ating Panginoon para po sila ay makakilala at lumapit din po sa ating Panginoong Jesucristo. At thank you Lord po, ngayon po ang aking pong nagiging goal din po sa buhay, yung araw-araw po ay nai-share ko po yung Good Morning Jesus sa mga kapatid ko po, sa mga kamag-anak ko po, kahit po hindi pa po na-attend sa ating community. Pero ang kagandahan po, alam ko po na kapag po sila ay nakakapanood na Good Morning Jesus, alam ko po na may nababago rin po sa buhay nila, katulad po ng ginawa ng Lord sa aking buhay, na sa patuloy po na pagbibigay ng salita ng Diyos sa aking buhay ay marami pong nababago. Kaya nga po, laging naandoon po yung salita ni Lord na ibinibigay din po niya sa akin lagi, halos araw-araw, yung Pilipos 4 verse 6, na sabi nga po doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya lagi pong kapag kami makakausap ako na nagugulahan po sa buhay nila sa sitwasyon ngayon sa pandemic, yung para pong wala ng pagkukunan, lagi ko pong naibabahagi yung salita ng ating Panginoon na sabi ko nga po, si Lord ang magpuprovide sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya salamat nga po sa ating Panginoon at sa buhay ko po rin, napakalaki po ng ginawang pagbabago po ng Panginoon. Dahil po yung pong dating walang direksyon yung buhay, dahil po sa salita ng Panginoon, ngayon po, alam ko na ang buhay ko ay may direksyon na, at yun po ay laging pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yung pong buhay ko na dati po ay wala lamang, easy lamang. Ngayon po, hindi na po ganon. Ngayon po, kailangan, lagi po tayong may salita ng ating Panginoon, lagi po tayong nagpupuri, lagi po tayong nagpapasalamat kay Lord na bawat anumang meron sa atin. Thank you Lord po, thank you Lord, maliit man o malaki, thank you Lord po. Pero dati po, hindi po ganon yung buhay ko. Dati po may matanggap at wala, hindi man lang nakakapagpasalamat. Pero ngayon po, maliit man, malaki man yung natatanggap o kahit ano pa man yan, lagi pong bumubukas sa bibig po ay pasasalamat po sa ating Panginoon. At nakikita ko naman po na kapag po laging naandoon yung ating pagpapasalamat kay Lord, nakikita ko po na kung paano naman po ipagkaloob ng Diyos yung lahat po ng ating pangangailangan. Kaya sabi nga po ng ating Panginoon dyan, hindi po tayo yung bumago sa ating buhay, kundi yung dakilang kapangyarihan ng Ama kung bakit po nagkaroon po tayo ng pagbabago sa ating buhay. Kaya ako po ay talagang nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon, lalong-lalo na po yung mga nagdaang panahon ngayon po, ulitin ko po yung pandemic. Ako po ay natutuwa dahil napakadami po nung nashare ng Word of God, napakadami po nung nagpapasalamat po dahil doon po sa mga salita po na ating pong naisesan sa kanila. Nakakagalak lamang po dahil alam po natin na hindi naman po masasayang yung ginagawa natin para sa ating Panginoon. Kahit po sa amin pong pamilya, thank you Lord din po,
Ayan, yung pong aming mga anak, glory to God. Kahit po nag-pandemic, patuloy pa rin pong nagagamit ng ating Panginoon. Andun po yung palagi po namin sinasabi na wala tayong ibang hihingan ng lahat ng ating pangangailangan kung hindi ang ating Panginoon. Wala tayong lalapitan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At natutuwa din po kami dahil alam po namin na yung aming mga anak ay naaano rin po natin sa ating Panginoon. Talaga pong naandoon na nai-encourage po namin sila na magbasa po lagi ng Bible, nai-encourage po namin sila na lagi pong magpasalamat, at kung may kailangan po, lagi pong tumawag sa ating Panginoon. Hindi naman po dating ganun si Sister Jen, mas malimit pa po yung reklamo kaysa turuan po ng mga ganun yung mga anak. Pero ngayon po, thank you Lord po, at lagi na lamang pong sinasabi ay yung laging mapapurihan, mapasalamatan po ang ating Panginoon. Kaya nga po, salamat po sa buhay na ipinagkaloob po ng ating Panginoon. Natunay naman po na hindi natin kaya at hindi po natin alam ang ating gagawin kung wala po ang Lord sa ating buhay. Kaya po yung lubos pong pasasalamat sa ating Panginoon na isa po ako sa pinili niya na naglilingkod sa Kanya. Dahil alam ko po na wala pong pinabayaan ang Lord na naglingkod sa Kanya. Katulad ko po na mula po nung mapangasawa ko po si Minister Mario, andoon po na nakita ko po na ibang-iba po ang buhay ko nang ako po ay napapunta sa ganitong gawain sa ating pong Comfy family. Kaya po ngayon, thank you Lord po, pati po yung aking mga mahal sa buhay, nakakasama ko na rin po sa ganitong gawain, yung pong tahanan po ng aking mga nanay, meron na rin po yung mga prayer meeting, at ang pagpapasalamat ko din po kay Lord, yung pong madalhan po ng salita natin ay pinagpapala, katulad po ng aking mga magulang, na talaga naman po ngayon po ay pandemic, kung kailang pandemic, ay nakapagpagawa po ng bahay. At hindi lang po basta pagpapagawa, kundi nakapagpaayos po ng malaking tahanan, yung pong aking mga magulang. Kaya alam ko po na yun po ay reward ng Lord doon po sa paglilingkod po namin mag-asawa sa ating Panginoon. Kaya po alam ko po na tayo po mga kapatid, wala pong masasayang sa patuloy at patuloy po nating paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat alam po natin na sa pagsunod natin kay Lord, nandun po lagi yung reward na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang po naman lagi yung reward ay yung mga material na bagay, financial na bagay, kundi yung tayo po ay magkaroon po ng malalim na relasyon po sa ating Panginoon. Yung pong palagi ka nakakapagpasalamat sa ating Panginoon. At kapag po tayo lagi nagpapasalamat, ang reward po ay naandoon po yung pinuprovide po ni Lord ang lahat po ng ating mga pangangailangan sa ating buhay. Kaya ini-encourage ko po tayo na lagi po tayong tumawag sa ating Panginoon, lagi po tayong mag-pray dahil yan po yung ginagawa ko ngayon. Bawat kibot po ng aking buhay, lagi po ako nagpe-pray ngayon. Bawat po ng aking buhay, si Lord na po lagi yung bahala. Lagi ko po sinasabi, Lord, bahala ka na po, ikaw na po yung lahat po sa aking buhay, bahala ka na po. Dahil pag po inamin natin kay Lord na wala po tayong magagawa, andyan po yung tulong ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi po ng ating Panginoon, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili, pero kaya pong baguhin ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan lamang po natin magkaroon po tayo ng tamang relasyon po sa ating Panginoon. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa oras na ito po na kundi dahil po sa Kanya, wala po ako sa inyong harapan ngayon, hindi po ako nakakapagbahagi ng kabutihan po niya sa aking buhay. Kaya po lahat po ng ito ay alam ko po na dahil po sa pagmamahal po ng Diyos sa akin at sa akin pong pamilya. Kaya po lahat po ng pinakamataas na papuri, pasasalamat, ay ibinabalik ko po kay Lord. At yung pong aking buhay ngayon ay buhay na ganap at kasaya-saya po mga kapatid. Kaya nga po sabi po doon sa awitin, ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala.
Amen. Pero ngayon po, ang dating buhay ko po ay, ayan, punong-puno na po ng pag-asa mula sa ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord po, at God bless po sa ating lahat. Thank you, Lord po. Mananalangin po ako, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo po, sa kabutihan mo po sa amin lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa palaging pagtugon mo po sa lahat po ng aming panalangin, Panginoon. Salamat po sa pagsagot mo po sa lahat po ng aming mga hinaing sa aming buhay, Panginoon. Alam po namin, Lord, na walang bagay na mahirap para sa iyo. Alam po namin na pagkapit tumawag sa iyo, lagi pong handa kayo na kami po ay tugunin. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako, Panginoon, at ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay sa iyo ko po ibinabalik. Thank you, Lord God, in Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2